Magkano po monthly bills nyo dyan sa America, me? Wait, this is a good question talaga kasi hindi ko talaga alam magkano yung bills ko dito sa... Oh my gosh, oh nga, magkano kaya? Try nga natin. I-calculate ko ngayon, wait lang. Alamin nating lahat kasi hindi ko rin talaga alam magkano yung ginagastos ko monthly dito sa Amerika, putang ina. Wait, kukuha lang ako ng pen and paper, wait lang. Ililista ko na lahat tapos sasabihin ko na lang sa inyo after ko ilista lahat, okay? Para hindi masyado matagal yung video. Pero, oh my God, I'm so excited to know how much I spend a month. Okay, hindi ko pa total pero ito po yung mga bills ko. Talagang inaral ko po siya. Okay, so kuryente namin $30, Netflix, Spotify $25 and $15 for Spotify. Sa bahay namin nagbabayad po kami ng Homeowners Association for $130. Tubig namin is $400 a month. Wi-Fi $60, phone bill nasa $700 kasi ako nagbabayad lang ng phone bill dito sa bahay. Marami po ako, mga 4 pong accounts yun. And then Philippines, nagbibigay po akong $6,000 sa Philippines. Marami dahil marami akong pinapaaral, marami akong pinapakain, marami akong binibigyan ng pera doon. Pero yun po yung budget ko. Pero kapag humingi sila kunyari may occasion, syempre may extra po akong pinapadala. Pero set po yung $6,000 na a month na lumalabas po sa savings ko or sa checkings or savings, whatever. Kada buwan po yun sa Pilipinas, ha. Yung mga aso ko, gumagastos po ako ng $1,000 a month kasi 4 po sila, pagkain, they groom. Hindi ako nagpapaligo sa kanila, so dinadala ko sila sa mga grooming. Tapos garden, $400. Sa naglilinis ng bahay ko, yung garden po namin, twice a month po siya pumupunta, kaya po $400, about $200 po binabayaran namin per visit niya. So yung si Yaya po namin, Amerikano po yung Yaya dito. Pero si Yaya po, once a week po siya naglilinis ng bahay, so 1,200 ang binabayad po namin sa kanya kada buwan. And so every visit niya po kayo na po mag-calculate nyo, basta 1,200, 4 times siya pumupunta kada buwan. Dog sitter po namin every Saturday kasi wala po ako dito, kaya nagbabayad po ako sa kanya $300 a month. So 4 na visit po yun kada buwan. And pagkain ko po, umaabot po ako ng $700 a week. Kasama na po si Mama at yung mga nakatira dito. 3 lang po kami. Or 4. Sometimes. Pagkain po namin is $700 a week. So, monthly mga $2,800 a week. O a month. Tapos, lumalabas po ako yung kumakain po akong restaurants and everything, ganon. Pinibigyan ko po yung budget yung sarili ko ng $2,000 to $3,000 a month. Yung mga expensive dinners po, ganon po, lunch, ganon. Pinibigyan ko po yung sarili ko ng budget. Gamit sa bahay, sabihin mo na mga $300, kaya magre-refill ng ganito, ganyan, mga kailangan sa bahay. So, $300 po yun. Monthly. And then, gas ng kotse, umaabot po ng $600. Ako nagbibigay kay Mama ng gas niya sa kotse, kaya 600 times 2, so $1,200. Tapos wala pa po dun yung shopping ko every month. Hindi ko na isasali yun. Pero ito po yung permanent na monthly ko. So, i-total natin ngayon. Wait lang. Oh my gosh, ready na ba kayo sa monthly? So, nakalimutan ko i-add yung insurance ko sa car, which I pay $2,000 kasi marami po akong speeding tickets tsaka marami po akong coaching insurance na binabayaran. So, umabot po siya ng $18,960. $18,960. And kapag kinonvert niyo po sa peso, 1,044,800. Putang ina nyo, ito pala yung bill ko. Ang tagal kong nagbabayad ng ganito pala, putang ina. Wala pa dito yung mga ginagastos ko, kaya pa ngayon magtitipid na talaga ako, guys. Pero this is how much I guess, yung monthly ko, ito yung mga kailangan ko talaga sa bahay, talagang yung binabayaran ko monthly. Oh my gosh, nagulat ko. 1 million ang monthly natin. Pero marami po akong pinapadala rin sa Philippines, kaya okay lang. As long as na, kaya pa naman, di pa naman ako nawiwindang na parang bakit ang daming natanggal sa account, kaya okay pa. Sa mga nagtataka po bakit napakataas po ng aking monthly bill, kasi mahal po ang mga bilihin, mahal ang mga yaya, mahal ang mga gardener, mahal po lahat ang mga tao dito na binabayaran nyo, hindi katulad dyan sa Philippines. Tsaka talaga mahal, magkaiba ang presyo dito tsaka magkaiba ang presyo sa Philippines. Pero mahal pa rin talaga yung 1 million na yun. Putang ina.